Magandang araw sa inyo, si Sir Jag na naman po ito at kumusta po kayong lahat? May kinaiinisan din ba kayo na politiko? Yung talagang harap-harapan ng pagiging kurakot at berdugo? Ay nako, makaka-relate kayo dito sa kwento ng ating letter sender of the day. Pero bago natin simulan ng kwento, shoutout muna tayo sa ating mga solid listener mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag pong kalimutang i-like, share, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating videos. Yun lamang po at heto na ang kwentong handog namin sa inyo ngayong araw. Hala, kawawa naman. Bakit siya umiiyak? Sino ng dalawang lalaki? Mga tauhan yan ni Mayora. Kapag kasi hindi nakakabayad ng utang, kinukuha nila yung mga batang kamag-anak. Ano ho? Bakit naman batang kamag-anak? Bakit hindi na lang appliances? O kaya naman alagang hayop, ganun. Siguro para mas matakot yung mga tao at magbayad. Dahil alam nilang mabigat ang magiging kapalit. Grabe naman sa kapalang apog yung mga yan. Sobra na nga sila kumambarat sa pasahod. May gana pa talaga sa ganyang pakulo. Legal ba yan? Nako, walang illegal o legal dito. Dahil ang lahat ay hawak ni Mayora. Nakakatakot isipin na ang utang ay pinapabayaran ng buhay. Kayo ba? Ano ang gagawin nyo kung mapadpad kayo sa lugar na ganito? Makikialam ba kayo o mananahimik na lang? I-comment nyo naman sa ibaba para mapag-usapan natin. Dear Kwentong Takip Silim and Sir Jag, ako po si Nico. Matagal ko nang gustong ikwento sa inyo ang naging karanasan namin sa bundok. Dahil ang simpleng research namin ng kasintahan kong si Yana, nauwi sa paglaban namin sa hustisya. Buisit talaga. Wala talaga akong mahanap na matinong interview dito online. Puro news o di kaya documentary. Kasi syempre, sino bang magsasaka sa bundok ang magbababad sa internet para mag-post ng experience nila, ha? Kaya nga gusto kong actual talaga. Yung totoong buhay. Hindi puro statistics lang. Wait, Ano? naalala ko lang. Yung katulong namin dati ni na mama, si Aling Tessie. Yung lagi nagbibigay sa'yo ng suma nung bata ka? Oo, siya nga. May asawa kasi yun sa bundok. Somewhere sa Quezon Province. Tapos may kuprahan daw doon sa baryo nila. Talaga? Oo. Madalas nga ikwento nun sa akin dati na sobrang hirap daw ng buhay doon. Lalo na ng mga magnyonyog. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ko rin kasi naalala agad eh. Sorry na. May signal kaya dun? Ewan ko. Pero kung research lang naman ang habol natin, mukhang perfect na lugar yun. Kahit kumuha lang ng data, tapos mag-video sa camera. Sasamahan kita syempre. Ayos, sige. Iyahanda ko ng mga gamit natin agad. Kausapin mo na si Aling Tessie. O teka, hanapin ko na number ni Aling Tessie. Hello? Hello po. Magandang gabi po. Si Nico po ito, anak ni Sir Ben sa Maynila. Ay, Nico, ikaw pala yan. Kumusta na kayo? Okay naman po. Si Aling Tessie po. Nasa palengke pa eh. Ako ang asawa niya, si Emil. Baka nakakalimutan mo na. Nadalaw ako sa inyo dati, nung bata ka pa. Opo. Si Mang Emil pala. Pasensya na po nawala sa isip ko. Ako, ayos lang yan. Oh, ano't napatawag ka? Magtatanong lang po sana ako. Pwede kaya kaming bumisita dyan? May research po kasi kami tungkol sa buhay ng mga magsasaka at saka kuprahan. Ay naku, pwede naman. Wala namang problema dito eh. Tahimik lang dito sa baryo. Sabihin mo ilang araw tayo. Mga 1 linggo lang po siguro kami. Ayos lang po ba? Ayos lang. May bakanting kwarto naman dito eh. Ipahanda ko na agad. Kaso alis si Tessie bukas eh. Pupunta sa kaanak niya sa Mindanao. Pero ako nang bahala sa inyo ha. Salamat po talaga. O sige. Ite-text ko ang direksyon. Sige po. Salamat ulit, Mang Emil.
excited na ako. Mag-ayos na tayo, bilis. Teka, ba't ka pala sasama? Baka mamaya kasi mapahama ka dun. Kasalanan ko pa. Minsan may pagkakalahating tanga ka pa naman. Ang yabang ng pangalawa lang sa akin sa klase. Tinawanan ko na lang si Yana. Bata pa lang kami, kilala na namin ang isa't isa kaya para sa akin, isa na siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya syempre hindi ko siya hahayaan na pumunta mag-isa sa isang malayong baryo na siya lang mag-isa, kahit pa nakakairita siya. Inayos ko na yung mga gamit na dadalhin namin. Umalis agad kami kinabukasan ng madaling araw. Sinunod lang namin yung sinabi ni Mang Emil sa text. Ilang oras din ang biyahe namin sa bus bago kami nakababa. Ang init, Diyos ko. Welcome to Province Life. Be, feeling ko kalahati ng kaluluwa ko naiwan na sa bus. Arte mo talaga? Teka, si Mang Emil. Nico, nakababa na ba kayo? Opo, nandito na po kami sa terminal. Ayos. Sakay muna kayo ng habal-habal dun sa may waiting shed. Sabihin nyo lang, Sitio Dulo. Sitio Dulo? Parang tunog malayo ah. Naku, Iha, tama ka. Kaya Sitio Dulo. Kasi kami ang nasa pinakadulo. Kaya ipatali nyo ng mabuti ang mga gamit nyo at mahaba ang biyahe sa habal-habal. Baka malaglagan kayo. Teka, Ano ka mo? Mahaba pa? Diyos ko po, ang katitang po eh. hoy, babaeng balahurang magsalita. Ano, gagalaw ba tayo o kakalimutan na natin yung research mo? Sabi ko nga, tara na. Excited na nga ako. Oh. Bilisan na natin at baka abutin tayo ng dilim. Tapos kainin ka ng aswang. Rawr! Hoy, abnormal. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, parang sirato. Uy, natatakot siya. Tanga, matakot ka rin. Ano akala mo babae lang kinakain ng aswang? Hala siya, naniniwala talaga siya sa aswang. Tama na, tara na. Halos isang oras kaming bumabiyahe paakyat ng bundok. Habang tumatagal, lalo ring numinipi sa mga bahay hanggang sa puro puno, bangin at niyuga na lang yung nakikita namin. Hindi rin namin makakwentuhan yung mga driver ng habal. Maingay kasi yung motor pang bundok. At isa pa, maputik din ang daan. Nakita ko si Yana na kahit hirap, kumukuha ng litrato sa paligid. Siguro isasama niya sa documentation yung itsura ng daan papunta sa baryo. Grabe, parang naalog pati utak ko dun ah. Andito na tayo. Akin na yung mga gamit mo. Salamat po, Manong. Tinawagan mo na ba si Mang Emil? Hindi ba? Teka. Oh, ayun na pala siya eh. Naalala ko na yung mukha niya. Hoy, Nico, ikaw na ba yun? Aba, ang laki mo na. Pwede ka na mag-asawa. Teka, sino pala tong kasama mo? Syota mo? Yok! Hindi po. Ako po si Yana. Ako po talaga ang kailangan mag-research. Sinamahala ako ni Nico. Makaya ka naman. Ganda ka. Talaga? Ang kulit niyo. Ay nako, namimiss ko ang kabataan namin ni Tessie. O siya, sumunod na kayo sa akin. Umuwi na muna tayo at maggagabi na. Habang paakyat kami, napansin ko rin unti-unting nagiging kakaiba yung paligid. May manipis na usok sa hangin, tapos may amoy na sunog na hindi ko maipaliwanag. Naamoy mo yun? Oo. Yung usok, galing yan sa kuprahan. Di ba parte yun ng research mo, Yana? Yun ang pangunahin naming kabuhayan dito. Ah, ganun po ba? Pasensya na. Ngayon lang po kasi ako makakakita ng totoong kuprahan. Ano ka ba? Ayos lang. Ayan mo, bukas na bukas ay sasamahan ko kayo para makapaglibot-libot. Sa ngayon magpahinga muna kayo sa bahay. Wala rin akong kasama eh. Sinama ni Tessie yung anak namin. Para na rin makapagbakasyon. Naglakad na kami papunta sa bahay ni Mang Emil. Mukhang sa dulong parte din ang bahay niya dahil mahaba-haba pa yung nilakad namin. May mangilan-ngilan kami mga bahay na nakita
Pero hindi yun gaya ng inaasahan ko. Halos puro luma at tagpi-tagping bahay kasi yung nandun. Yung iba kahoy lang talaga tapos yero na kinakalawang na. Meron ring kubo na maayos, pero wala ni isang bahay na bato. Parang wala ni isa sa kanila ang medyo nakaluwag-luwag sa buhay. May manipis ding usok na paikot-ikot sa hangin galing sa mga tapahan, kaya kahit tanghaling tapat, parang ang dilim na nung lugar. At saka, iba yung atmosfera sa paligid. Tahimik, sobrang tahimik. Parang ang lungkot dito. Oo nga eh. Ang tahimik eh. Pero di ba? Tahimik naman talaga sa probinsya. Sa bagay, parang iba lang. Hayaan mo na. Habang naglalakad, may napansin kaming dalawang lalaking naglalakad sa gitna ng baryo. Bigla na lang umiwas yung ilang tao sa daraanan nila. Yung ibang bata pa nga, halos hilahin paloob ng mga nanay nila. Nagkatinginan kami ni Yana. Mukha pa lang kasi nung dalawa, halatang mga basagulero na. Nagkasalubong kami habang naglalakad pero hindi namin sila tinitingnan. Hindi rin sila binati ni Mang Emil. Narinig lang namin bahagya yung pinag-uusapan nila. Mga tamad talaga. Akala mo may pambabae din, no? Hayaan mo na. Maya-maya magmamakawa naman ang mga yan kay Mayora. Kung ako lang masusunod. Matagal ko nang ipinatapon yung mga walang silbi dito. Teka, ba't may mukhang bagong salta dito? Oo nga. Mukha pang mapipera. Hoy, mga bata, sino kayo? Mga bisita ko sila. Aba, umaangas ka, Mang Emil, ha? Yung utang mo, ha? Sa katapusan na ang due date noon. Siguraduhin mo lang. May problema ba, Mang Emil? Wala naman, Yana. Huwag kayong mag-alala. Magbabayad ako sa katapusan. Ayaw naman pala eh. O sige, ingat ka, Emil. Ingatan mo yung mga bisita mo. Ang yayabang, ang aasim naman. Uy, loko marinig ka nun. Pero Mang Emil, sino ba yung mga yan? Wala. Mga taga-sige lang yun ng utang. Tara na, at baka gabihin pa tayo. Napatingin na lang ako kay Mang Emil habang naglalakad. Alam kong may tinatago siya dahil sa pag-iwas niya ng tingin. Pero baka rin nahihiya lang dahil nalaman pa namin yung tungkol sa utang niya. Nilapitan ko na lang si Yana na mukhang inis pa rin sa dalawa. Ayaw na ayaw kasi niya na may naaapi. Kaya kinausap ko na lang siya para malibang, para naman mawala sa utak niya yung nangyari kanina. Pagdating namin sa bahay nila Mang Emil, nilibot ko agad yung tingin ko paikot ng bahay. Simple lang, pero malinis. Ninakaw ng isang picture frame ang atensyon ko. Picture yon ni Aling Tessie at Mang Emil kasama yung dalawa nilang anak. Isang dalagang halos kaedad namin, tapos isang batang lalaki. Ano? Crush mo anak ni Aling Tessie? Baliw. Ngayon ko lang kasi nakita yan eh. Hindi kasi sila nadalaw dati sa bahay. Yes. Tara na sa kusina. May nakahanda ng pagkain. Pagpasensyahan nyo na kung yan lang ang naihain ko sa inyo, ha. Maaga kasi umalis si Tessie. Nako, ayos lang po. Ala, ang sarap po. Paborito kasi niya ng tinola, Mang Emil. Siya nga po pala. Saan po kami pwedeng matulog? Doon sa kwarto. Tabi ng kwarto namin ni Tessie. Pagkatapos natin kumain, ihahanda ko na. Tapos bukas, sasamahan ko kayo maglibot. Pero may trabaho ako ng hapon, kaya kayo nang bahala sa sarili nyo nun. Ayos lang ba? Ayos lang po, Mang Emil. Sobrang malaking tulong na po ito. Salamat po talaga. O siya, kumain na kayo at nang makapagpahinga na. Alam kong napagod kayo sa biyahe. Wala palang signal dito. Nakasolar lang din kami. Kaya limitado ang kuryente. Ayos lang ba? Ayos lang po, Mang Emil. Nagdala naman po kami ng mga debatarya na gamit sa kapan. Mabuti na lang talaga at lumaki kang mabuting bata. Kahit na magaan ang buhay mo, ano? Oo naman po. Si Aling Tessie din po. Siya na halos nagpalaki sa akin nun eh. Sa bagay, nako, ang daldal ko na naman. Kumain na tayo.
Kumain na kami sa kanagayos ng gamit sa kwarto kung saan kami matutulog. Ang problema, isa lang ang higaan. Isa lang din ang kumot pero dalawa ang unan. Nahiya na lang kaming magsabi o magtanong kay Mang Emil kung may iba pa bang kumot. Wala rin silang sofa na pwedeng higaan kaya wala talaga kaming choice ni Yana kundi ang magtabi. Ano nga ba yung sa English na sleep bed? Sleep well po yun. Sige po, Mang Emil. Salamat. Ready ka na ba matulog sa lapag? Anong lapag? Ayoko, no? Eh ano, magtatabi tayo? Akala mo naman gusto ko. Ang ingay mo kayang matulog. Che, matulog ka na nga. Huwag kang lalapit sa akin ha. Kamay mo yan na. Makapagising ko, nakahawa ka na sa abs ko. Che, asim. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Yana dahil sa tilaok ng manok sa kaingay ng mga nagkakargahang bao ng niyog sa labas. Pagdilat ko, nakita kong nakayakap sa akin si Yana. Pero hindi ako umimik o gumalaw. Tahimik ko lang siyang tiningnan. Saka ako tumayo nang maramdaman kong magigising na siya. Kanina ka pagising? Oo. At ang baho ng hininga mo eh. Wisit ka, umagang-umaga. Joke lang. Tara na madam. Gagawin pa natin yung research mo. Gising na pa kayo? Opo, palabas na. Matatapos ko lang magbuhat. Magbihis na kayo at kumain para masamahan ko na kayo. Okay po, salamat. Pagkatapos namin maghanda ng mga gamit at kumain, lumabas na agad kami kasama si Mang Emil. Mukhang madaling araw pa lang nagising na siya para magtrabaho. Kaya siguro kahit na malapit na siya umidad, malaki at makisig pa rin ang pangangatawan niya. Wala pa ring bago sa baryo. Tahimik pa rin sila at halos puro trabaho. Pero mukhang gising na gising sila kapag umaga. Lahat gumagalaw. May nagwawalis, may nagsisiga ng kahoy, may mga nagbubuhat ng niyog. Dito karamihan mga magnyunyog ang trabaho. May ilan na nag-aalaga ng hayop, pero magastos din kasi. Kaya mas sa pagkukupra talaga kami nabubuhay. Matagal na po ba kayo dito nakatira? Simula bata pa lang nandito na ako. Si Tessie naman sa Manila ako nakilala nung nagtrabaho akong kargador doon. Bumalik lang ako rito nung inasawa ko na si Tessie kasi dito ako may lupa at bahay. Okay naman po ba buhay dito? Ang ganda dito eh. Tahimik, payapa. Nakakaraos naman. Napansin ko agad na may kakaiba sa sagot ni Mang Emil. Hindi rin naman ako nasa posisyon para manghimasok pa, kaya hindi na ako nagtanong. Ibinaling ko na lang ulit ang tingin ko sa paligid. Abalang kumuha ng litrato si Yana, kaya hindi ko rin siya masyadong kinakausap. Napapansin mo? Parang ayaw nila tayo kausapin. Hayaan mo na. Baka hindi lang sila sanay na may dayo sa lugar nila. Hindi naman kasi to tourist spot. Sa bagay. Parang may kakaiba lang kasi sa pag-iwas nila. Baka ayaw nila sa maasim. Nakakatawa. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na bahay sa dulo ng baryo. Wala ni isang kumausap sa amin kahit kay Mang Emil. Parang masyadong abala yung mga tao para magpansinan. Pagdating namin sa lumang bahay, naabutan naming may matandang babaeng nagwawali sa harap. Gloria, magandang umaga. Oy, Emil. Kamusta? Sino sila? Mga estudyante galing Maynila. May tinatanong tungkol sa koprahan. Magandang umaga po, Nay Gloria. Nico na lang po itawag niyo sa akin. Good morning po. Ako po si Yana. Ay, kababait na mga bata. O siya, sige. Pumasok muna kayo sa loob. Napangiti ako nang mapansing mabait si Nanay Gloria. Mabuti na lang at may makakausap kaming ibang tao maliban kay Mang Emil. Pinapasok niya kami at agad na pinagtimpla ng kape.
O ano bang maitutulong ko sa inyo? Total, andito na rin po kami. Baka pwede po namin kayong ma-interview tungkol sa kabuhayan yung pagkukopra dito. Ay, ayun lang ba? Ay sige, sige ayos lang. Paano ba yan, Gloria? Iwan ko muna sila rito, ha? Babalikan ko na lang. May tatapusin pa ako. Ay sige, ako nang bahala. So, Nay, gaano na po kayo katagal nagtatrabaho sa koprahan? Nako Eho, halos buong buhay ko na yata. Bata pa lang kasi ako noon nagtatrabaho na ako dito eh. Halos nakasanayan ko na lang din. Wow, ang tagal na nga. Kumusta naman po? Mahirap po ba trabaho? Mahirap talaga. Mainit sa tapahan, mausok pa. Minsan madaling araw pa lang nagtatrabaho na. Pero ganun talaga. Hindi rin naman kami mga nakapag-aral para magreklamo. Parang ang hirap po ng trabaho. Lalo na't babae kayo. Tapos, magkakaedad na rin po kayo. Magkano naman po palang bayad sa inyo? Depende. Paano kung depende? Sa dami po ba ng kopra? Oo, pero minsan kahit marami ka nang nadala, kulang pa rin. Siguro ganun talaga ang buhay. Para sa amin, pero ayos lang. Nasanay na din kami. Kulang? Paano pong kulang? Kulang ang ibinabayad sa inyo? Hindi naman sa ganon. Marami lang kasing kaltas. Anong klaseng kaltas po ba yun? Utang sa bigas. Utang sa gamot. Utang sa puhunan. So parang hindi natatapos yung utang? Siguro ganun na nga. Ganun talaga buhay dito. Hindi rin naman kakasya ang kita mo dahil sa liit ng pasahod. Kaya habang wala pang kita, uutang ka. Yung utang na yon habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki ang interes. Wait lang po. Ibig sabihin kahit nagtatrabaho sila, lalo pa silang nababaon? Parang sobrang unfair naman po nun. At saka bakit kasi ang taas ng patong nila sa interes? Sino po bang inutangan nyo? Yung may-ari ng koprahan mismo. Sino po bang may-ari ng koprahan? Nay Gloria? Si Mayora Susan. Lahat po? As in buong negosyo? Halos lahat ng meron ditong negosyo sa nasasakupan niya, kanya. Hindi po ba pwede magbenta sa iba o magtrabaho sa iba? Pwede naman. Ang kaso napakalayo nun sa mga tirahan namin. Mas mahihirapan din kami. Kaya, eto, nagtitiis na lang. Nakakaraos pa naman. Ganun po ba? Napansin kong ilap sumagot si Nay Gloria kapag tungkol kay Mayor Susan. Alam ko na naramdaman din yun ni Yana kaya hindi na siya nang ungkat pa tungkol sa Mayora. Nagtanong na lang siya tungkol sa mismong hirap sa koprahan at sa baryo nila. Kung mababa po bayad, bakit hindi na lang umalis yung iba dito? Saan naman sila pupunta? Sa Maynila? May titirhan ba sila doon? Iyan ang mahirap sa amin. Kung hindi kami magtitiis dito, kung saan-saan na lang kami pupuliutin. Sa bagay, tama po kayo. Bilib po ako sa inyo, Nay Gloria. At sa mga tao dito sa baryo. Kahit na mahirap pinipili niyo pong sumulong sa buhay. Ay naku, hindi ba yun naman talaga dapat? Iba-iba man tayo ng oportunidad sa buhay tayo pa rin ang may hawak ng kapalaran natin. Kung hindi lang sana maraming oportunista gaya ni Mayora. Ay, ano yun? Wala po. Sige, ituloy na lang natin yung interview. Hindi namin namalayang halos buong hapon na pala kaming nakatambay kila Nay Gloria. Madami kaming napag-usapan at napagkwentuhan kasi nagtanong siya sa buhay Maynila. Hindi pa daw kasi siya nakakadalaw sa Maynila kaya marami rin siyang mga tinanong. Kung tutuusin, napakabait talaga ni Nay Gloria. Meron din siyang maliit na apo na inaalagaan pero tahimik lang na naglalaro sa gilid. Pasensya na kayo ha.
Eto lang maihahanda ko. Ay, okay lang po, Nay. Favorite ko talaga kamote Q. Ikaw, favorite mo lahat. Totoo naman. O siya, sige. Kain na. Sa totoo lang, doon lang kami medyo nakahinga ng maayos simula nang makarating kami sa sitio dulo. Marami na rin kaming nakuha sa kanya na halos sapat na para sa research. Pero kailangan pa rin naming makita yung koprahan mismo. Ilang sandali pa, dumating na rin si Mang Emil para sunduin kami. Nakimerienda lang din siya saglit, pero umuwi rin kami pagkatapos. Nay Gloria, salamat po talaga sa pagpapa-unlock niyo sa amin, ha. Malaking tulong po ito. Eto po, tanggapin niyo naman itong token of appreciation namin. Ano ito? Bayad ba? Ay naku, wag na. Wag na. Natuwa din naman akong kakwentuhan kayo, kaya kahit wala na, hindi naman ako nagpapabayad. Ay hindi po. Dapat lang po talaga kami magbigay niyan. Please po tanggapin niyo. Ako, maraming salamat sa inyo. Hindi nyo alam kung gaano kalaking bagay nito sa akin ngayon. Lalo na at due date na ng utang ko kay Mayora. Maraming salamat! Dako, wag na po kayong umiyak. Napatigil ako nang biglang mangiyak si Nay Gloria. Sa pagkakaalam ko, 5,000 ang ibinigay ni Yana. Pero mukhang napakalaking halaga na nun sa kanya. Masaya akong nakatulong kami. Pero nakakalungkot din na kailangan pang danasin ng mga gaya nila Nay Gloria ang hirap. Nagpasalamat lang ulit siya at yumakap sa amin. Oh, paano ba yan? Alis na kami. Baka gabihin pa kami. Ingat kayo ng apo mo, Gloria. Salamat po ulit. Salamat po ulit, Nay Gloria. Magandang gabi po. Mag-ingat kayo pa uwi. Sige. Salamat. Palubog na yung araw habang naglalakad kami pabalik sa bahay ni Mang Emil. Mas lalo palang nakakatakot yung baryo kapag papadilim na. Yung manipis na usok mula sa mga tapahan ng kopra, mas lalong kumapal sa hangin. Tapos dahil mahina lang ang mga ilaw sa baryo, halos puro anino na lang ang nakikita namin sa paligid. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o dahil sa mga narinig namin mula kay Nay Gloria, pero habang humahakbang kami sa makitid na daan, pakiramdam ko parang may nakasabit na mabigat sa dibdib ko. May amoy usok din ng sunog na niyog, kahoy at kung anong mapait na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat hinga ko, parang sumusulasok yung amoy hanggang sa lalamunan ko. Nico, Bakit? napapansin mo rin ba? Yung ano? Yung usok ba? Hindi lang yung usok, yung buong lugar. Kanina naman may mga tao kahit papaano. Ngayon parang bigla silang nagtago lahat. Ano ka ba? Baka maaga lang talaga silang natutulog dito. Alas 6 pa lang yata. Ganon talaga sa probinsya. Iba ang body clock nila. Ang OA nito. First time mo bang magprobinsya, ha? Hindi. Nico, iba to. Kahit sa probinsya may nagkukwentuhan pa rin sa labas. May nagwawalis, may tambay, may mga bata. Dito parang may curfew na hindi sinasabi. Hindi ako agad nakasagot. Kasi totoo naman yung sinabi niya. Kahit ako, hindi ko kayang lokohin ang sarili ko na normal lang ang katahimikan sa paligid. Ibang klase ang katahimikan doon. Hindi siya yung payapang tahimik. Hindi siya yung tahimik na mararamdaman mo kapag nasa probinsya ka at malayo sa ingay ng syudad. Diretso lang tayo. Malapit na tayo sa bahay. Mang Emil, bakit po parang wala ng tao sa labas? Pagod na kasi kapag ganitong oras yung mga tao dito. Maaga sila kung gumising, kaya dapat maaga rin magpahinga. Pero pati mga bata po wala na rin? Lalo ng mga bata, syempre. Dito gaya sa Maynila, na kahit gabi na pwedeng pag-alagala pa ang mga bata. Ganun lang talaga dito. Napatingin ako kay Mang Emil.
Hindi siya lumilingon sa amin habang nagsasalita. Diretso lang siya sa paglalakad. Kanina, habang kausap namin si Nay Gloria, nakikipagtawanan pa siya. Pero ngayon, iba na. Parang gusto niya na lang makarating agad sa bahay. Mas mabilis din ang lakad niya kaysa kanina. Mang Emil, okay lang po ba kayo? Oo naman. Bakit? Wala lang po. Parang nagmamadali kayo. Gabi na kasi, mahirap nang madatnan ng dilim sa daan. Hala, bakit? May ahas po ba dito? Meron. Ay hala, shit. Ayan kasi, tanong ka ng tanong. Nakahanap ka tuloy ng ikakatakot mo. Natural lang matakot sa ahas. Ikaw nga, takot sa ipis. Hindi ako takot sa ipis ha. Wow! Lumundag ka kaya sa sofa na may lumipad na ipis sa apartment. Lumipad kasi. Ibang usapin pag lumipad. See? Takot ka nga. Sinubukan kong makipagbiruan kay Yana para gumaan kahit kaunti yung pakiramdam namin. Ganyan naman kami madalas. Kapag may awkward na katahimikan, pinupuno namin ng asaran. Kapag may kaba, tinatakpan namin ng biro. Pero sa gabing iyon, kahit anong pilit naming magpatawa, parang hindi tumatalab. Parang kinakain ng dilim yung bawat salita namin. Dagdag pa yung pagiging seryoso ni Mang Emil. Nakakapanibago. Teka, Bakit? may narinig ako. Baka kuliglig lang. Tara na. Hindi ko liglig yun. Aso? Nico, alam ko ang tunog ng aso. Napatahimik ako nang makita kong seryoso si Yana. Yung mukha niya, hindi yung usual na takot kunyari o arte lang. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa kaliwang parte ng daan, sa may kumpol ng matataas na damo at ilang punong niyog. Lumakas ang hangin ng bahagya. Sumabay doon ang kaluskos ng tuyong dahon. Pero sa pagitan ng hangin at kuliglig, may narinig din ako. Mahina at malayo, pero malinaw na tawa ng bata. Ayan, narinig mo na? Oo. Baka may bata lang sa malapit. Bilisan nyo na lang para makauwi na tayo. Rinig niyo rin ba, Mang Emil? Oo. Doon ko lang napansin ang parte ng daan kung nasaan kami. Wala na kami sa mismong gitna ng mga bahay. Nasa mas madilim kaming bahagi kung saan mas makapalang damo sa gilid at mas dikit-dikit ang mga puno. Sa kanan, may lumang bakod na kawayan na halos nakahiga na sa lupa. Sa kaliwa, may makitid na pasukan papunta sa niyugan. At sa dulo ng pasukang iyon, sa pagitan ng dalawang puno, may nakita akong anino. Anino ng maliit na bata. Ayun oh, bata nga. Saan? Ayun oh. Hala, saan? Ayun, tingnan mo kasi. Nakatayo siya sa pagitan ng mga puno. Siguro mga 8 o 9 na taon ang edad. Payat ang katawan, nakasuot ng maruming sando at short. Nakayuko siya ng kaunti kaya hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Pero ramdam ko, kahit hindi ko makita ang mga mata niya, nakatingin siya sa amin. Bakit siya nandyan? Saka bakit siya mag-isa? Baka naligaw. Sa sarili nilang baryo? Saka ang layo-layo nito sa ibang baryo. Malay natin. Pwede ba yan ha? Lahat na lang pinapansin mo eh. Naghahanap ka lang ng kakatakutan mo. Okay. Hindi ko rin naman alam kung bakit ko pinipilit humanap ng normal na paliwanag. Siguro dahil ayokong isipin yung iniisip ni Yana. Ayokong aminin sa sarili ko na may mali. Kasi kapag inamin kong may mali, ibig sabihin, kailangan ko ring harapin na baka hindi lang kahirapan, utang at takot sa mayora ang bumabalot sa baryong iyon.
I'm sorry, Yana ha. Pagod lang siguro tayo. Tara na. Po? Tara na, sabi ko. Huwag niyo nang pansinin yung bata. Mag-aaway lang kayo niyan. Kung ako sa inyo, huwag na ninyong pansinin lahat ng bagay dito sa baryo. Mag-focus kayo sa kailangan ninyo. Okay, sorry po. Natakot lang kasi ako baka may mangyari sa bata. Gabi na kasi. Yana, makinig ka sa akin. Umuwi na tayo. Mas lalo akong kinilabutan sa tono ni Mang Emil. Hindi siya galit, hindi rin siya naiinis. Mas malala pa doon dahil ramdam kong natatakot din siya. Hindi ko maintindihan bakit siya natatakot sa bata o sa mga tanong namin tungkol sa baryo. Pero malinaw na may ayaw siyang malaman namin na kailangan ko ring respetuhin, kaya tinulungan ko na lang siya na pauwiin si Yana. Teka, Ano yun? Parang may dumaan sa likod ko ah. oo nga. Narinig mo rin? Oo, dito sa banda sa likod. Mabilis akong lumingon. Hinanap ko kung sino yung presensyang naramdaman at narinig namin na dumaan sa likod ko. Pero wala akong nakita. Ibinalik ko ulit yung tingin sa kung nasaan yung bata kanina at kahit siya, wala na rin doon. Hindi ko alam pero kinakabahan na talaga ako noong mga oras na yon. Madilim na yung paligid at malamig na rin yung hangin kaya nakakadagdag palalo yun sa kaba ko. Ramdam kong nanunuyo ang lalamunan ko. Gusto kong tumawa, gusto kong sabihin kay Yana na napaparanoid lang kami dahil pagod kami at dahil kung ano-ano ang narinig namin buong araw. Pero hindi ko magawa. Kasi alam kong natatakot din ako. Uuwi ba tayo o tatayo na lang tayo dito? Pasensya na Mang Emil. Siguro napaparanoid lang kami kasi bago kami sa probinsya. Ito kasing si Yana eh. Panay ang nood ng horror habang nasa biyahe. Yan tuloy, napapraning. Ayos lang yan. Wala naman kayong dapat ikatakot dito. Lalo na kasama niyo ako. Pasensya na po ulit. Ayos lang yan. Tara na. Nakita kong inilayo ni Yana ang tingin niya. Hindi na siya kumibo hanggang sa makauwi kami. Kumain kaming tatlo ng tahimik hanggang sa mag-ayos na para magpahinga. Ramdam na ramdam ko yung awkwardness sa aming tatlo. Magpahinga na kayo. Bukas sasamahan ko kayo sa kuprahan para makakuha kayo ng litrato. Kailangan nyo yan, di ba? Opo, salamat po Mang Emil. Pasensya na kung medyo pasaway kami Mang Emil ah. Opo, pasensya na. Wala yon. Gusto ko lang naman huwag niyong pag-isipan ng masama ang baryo. Baryo pa rin namin ito kung saan ako lumaki at tumira. Nako, hindi naman sa ganun. Pasensya na po talaga. Hindi naman po sa ganun Mang Emil. Talagang lumaki lang akong pakialamera. Pasensya na. Ay nako, kayo mga bata kayo ah. O siya, sige, magpahinga na kayo. Ramdam kong nawala na yung bigat sa balikat ni Mang Emil. Yun pala yung nararamdaman niya kaya iba yung aura niya kanina. Nilingon ko ulit si Yana na tahimik na ngayong nag-aayos ng higaan. Lumapit ako sa siya kinalabit pero hindi niya ako pinansin. Kinalabit ko pa ulit siya ng 3 beses hanggang sa pansinin na niya ako. Ano ba Nico, ang kulit mo? Sorry na. Alam mo din kasi sa sarili mo na naging offensive tayo kanina, di ba? Alam ko. Pero iba lang talaga yung kutob ko. Alam mo naman yun, di ba? Kilala mo ako higit na sa kanino. Oo, alam ko. Pero dapat matuto pa rin tayong makisama. Kahit ako, iba yung kaba ko kanina eh. Parang lahat may meaning din sa akin. Pero respeto natin si Mang Emil. Lalo na pinatuloy niya tayo dito. Alam ko may kakaiba pero wala tayo sa posisyon ngayon para magkaalam. Sa bagay, tama ka. Pasensya na. Sige, magpahinga na tayo. Babawi na lang ako kay Mang Emil bukas. Nginitian ko lang si Yana sa kana ako humiga.
Alam kong malungkot siya pero tinanggap naman niya yung pagkakamali niya kaya ayos na rin yon. Pagkahiga niya, niyakap ko na lang siya habang nakatalikod. Alam kong nagulat siya dahil hindi naman ako ganito sa kanya. Lagi kaming aso at pusa dahil magkababata kami. Pero iba na ngayon. Iba na yung nararamdaman ko at gusto ko ring pagaanin yung pakiramdam niya. Hindi naman siya pumiglas at naramdaman kong nakatulog din siya agad kaya ipinikit ko na rin ang mata ko para makatulog. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Yana. Kahit pa nakahiga ako buong gabi habang yakap si Yana, pakiramdam ko hindi rin naman talaga ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isip ko yung nangyari kagabi habang pauwi kami. Ganun pa man, maaga pa rin kaming nagkasikaso saka kumilos. Pareho pa rin ang baryo. May mga taong abala sa pagbubuhat ng baon ng niyog. May mga babaeng naglalabas ng sinampay. May matatandang nakaupo sa harap ng bahay. Pero pag napapansin nilang nakatingin kami, agad silang umiiwas. Yung ibang bata, nakasilip lang mula sa loob ng bahay. Hawak ang gilid ng bintana na parang bawal silang lumabas. At kahit umaga, ramdam ko pa rin yung bigat ng lugar. Alam kong mapapansin nyo na naman ito, na sobrang abala agad ang mga tao. Ganyan talaga dito. Kailangang kumayod at lumaban sa buhay. Di rin sila masyadong malapit sa mga tagalabas kasi nahihiya sila. Pakiramdam nila huhusgan sila ng mga taga-Maynila. Aba, kami nga ni Tessie, pag uwi galing Maynila, hindi rin kami kinakausap. Kaya po pala parang iwas-ewas sila. Sana isang araw, Mang Emil, hindi na kailangan kumayod ng sobra-sobra ng mga tao dito para lang sa sapat o kulang na pasahod. Sana nga. Siguro mas magiging masaya at masagana ang baryo. Hayaan mo, Mang Emil. May awa ang Diyos. Naglakad na lang kami. Panay pa rin ang kuha ng litrato ni Yana. Ako naman sinusubukan kong enjoyin yung paligid. Si Mang Emil, diretso lang ang lakad. Mang Emil, malayo pa po ba yung tapahan? Hindi na masyado. Dadaan lang tayo sa kabilang hilero ng bahay. Tapos bababa ng konti. Doon na yun, mga tapahan. Dadaan po ba tayo kina Nay Gloria? Medyo malapit sa bahay niya ang daan. Oo, Mabuti po. Gusto ko rin sana siyang kumustahin. Kahapon kasi parang ang dami niyang iniisip. ganun ba? O siya, sige. Daanan natin at baka magpakapiyon. Si Mang Emil talaga. Kapi pala ang habol. Napatingin ako kay Yana. Alam kong gusto talaga niyang kamustahin si Nay Gloria. May parte sa kanya na gustong bumalik dahil sa narinig namin tungkol sa utang, kay Mayora at sa mga kaltas na kinikita nila. Kilala ko si Yana. Kapag may naaamoy siyang mali, hindi niya yon madaling binibitawan. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang papalapit kami sa bahay ni Nay Gloria, unti-unti naming narinig ang ingay mula sa bandang unahan. Noong una, akala ko normal na ingay lang ng umaga. Pero habang lumalapit kami, doon ko napagtanto na si Nay Gloria yung naririnig namin at nagmamakaawa. Nico, si Nay Gloria. Narinig ko nga. Tara, tingnan natin kung anong nangyayari. Ngayon pa talaga. Ano po bang nangyayari, Mang Emil? Nico, bilisan mo na maglakad. Oo na, teka. Ako nang bahala. Bumalik na muna kayo sa bahay. Hindi po, tutulong po kami. Hindi nyo maintindihan. Kaya nga po pupuntahan namin para maintindihan. Bago pa makasagot si Mang Emil, nauna na si Yana. Bumilis ang lakad niya papunta sa pinanggagalingan ng iyak. Sumunod agad ako dahil alam kong kapag hindi ko siya sinundan, baka mas lalo siyang mapahamak. Narinig ko si Mang Emil na napabuntong hininga sa likod namin bago rin siya nagmadaling humabol.
Habang papalapit kami, mas bumibigat ang bawat naririnig ko. Alam kong sinay Gloria yon at ang maliit niyang apo. Kung titignan yung paligid, halatang naaawa din yung mga tao. Pero wala silang ginagawa. Nakatayo lang sila, nanonood at hindi nakikialam. Nico, pigilan mo si Yana. Mga tao ni Mayura yan. Naku Mang Emil, kahit tao pa po ng presidente yan, malabong magpapigil yan si Yana. Hayaan mo, pangako, hindi ka namin ipapahamak Mang Emil. Hindi sa ganon. Ayoko lang na madamay kayo sa gulo ng baryong ito. Gulo? Ano pong klaseng gulo? Basta, mabuti lang hindi tayo makialam. Bago pa ako makasagot kay Mang Emil, natulala na ako bigla sa nakita kong eksena ni Nanay Gloria. Nakita kong nakatayo lang din doon si Yana habang nanginginig ang mga kamay niya. Si Nay Gloria nakaluhod sa lupa. Nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa maliit niyang apo. Yung bata, halos yakapin na ang hita ng lola niya sa sobrang takot. Namumula ang mukha sa kakaiyak, pero parang wala ng lakas para sumigaw. Sa kabilang braso ng bata, nakahawak si Kulas. Hindi niya ito hinahablot ng sobrang lakas, pero sapat na para hindi makawala. Yung mukha niya, walang bahid ng awa. Parang ginagawa lang niya ang trabaho niya. Parang wala siyang hawak na bata. Parang gamit lang na kailangang kunin dahil may utang na hindi nabayaran. Sa tabi niya, naroon si Mang Dado. Hawak niya ang maliit na notebook at papel na mukhang listahan ng mga pangalan at bayarin. Maawa kayo, Kulas! Pakiusap! Kaunting panahon pa! Makakabayad ako! Pinapangako ko! Nay Gloria, ilang beses na po yung counting panahon. Nung nakarang linggo, counting panahon. Nung isang buwan, counting panahon. Nung singilan, bago yun, counting panahon pa rin. Hindi na po tumatanggap ng pangako si Mayora. May naibigay ako kahapon! May naibayad ako! Hindi nyo ba naisulat yon? Naisulat, Gloria. Pero kulang pa rin. Ibinawas na yung sa patong at dating atraso mo. Ah, sa patong na naman! Puro patong! Puro dagdag! Kahit magtrabaho ako araw-araw, hindi mababawasan! Hindi namin problema kung hindi ka marunong magbayad sa oras. Hindi ako tamad, alam nyo yan. Alam ng buong baryo yan. Bata pa lang ako, nagbabanat na ako ng muto sa tapahan. Kahit umuubo na ako sa uso, kahit masakit na katawan ko, nagtatrabaho pa rin ako sa pamilya ni Mayora. Eh di sana mas marunong kang magtabi ng pambayad. Hoy! Sobra ka na! Biglang sumingit si Yana sa pagitan nila. Kitang-kita ko kung paano kumulo ang dugo niya. Alam kong hindi magpapaawat si Yana, kaya lumapit din ako agad. Si Mang Emil naman, nilapitan si Nay Gloria. Bitiwan mo nga yung bata! Aba, nandito pala yung mga taga-Maynila. Aga, may pakialamera agad. Mas maaga kang naging walang hiya. Ingat ka sa bibig mo, miss. Hindi ka namin kabaryo. Mga bata, mas mabuting huwag na kayong sumali dito. Usapan ito ng may utang at ng naniningil. Kung pera lang ang usapan dito, bakit bata ang hinihila? Kasama yon sa patakaran. Anong klaseng patakaran ang kumukuha ng bata? Patakaran nagpapaalala sa tao na kapag may utang, kailangan magbayad. Hindi yan pagpapaalala. Pananakot yan. Kung gumagana, bakit hindi? Ramdam kong nag-iinit ang mukha ko sa sinabi ni Kulas. Yung tono niya parang wala lang. Nakakagalit, lalo na at umaalingaw-ngaw pa sa tenga namin yung iyak ng apo ni Nay Gloria. Yana, Nico, pakiusap lang. Huwag dito. Huwag ngayon. Mang Emil, nakikita niyo ba ang ginagawa nila? Nakikita ko. Tapos gusto niyo pa rin kaming manahimik? Gusto ko kayo makauwi ng buhay. Natigilan kami ni Yana sa sinabi niya. Alam kong hindi siya nagbibiro o nananakot.
Mibigat ang boses ni Mang Emil at sa isang saglit nakita ko sa mga mata niya yung klaseng takot na hindi galing sa isang pangyayari lang. Takot iyon na matagal nang iniipon. Takot na paulit-ulit ng pinatunayan ng buhay. Pero kahit narinig yun ni Yana, hindi pa rin siya umatras. Napayuko si Nay Gloria habang lalo niyang niyakap ang apo niya. Ang sakit makita. Kahapon lang, kausap namin siya habang nagkakape. Mabait siya, mahinahon, at kahit hirap sa buhay, may dignidad pa rin magsalita. Pero ngayon, nandito siya sa lupa, nagmamakaawa sa mga taong walang balak makinig. Kung lahat ng tao dito ganyan ang iniisip, walang matatapos. Kaya sila nasasanay mang-ape kasi alam nilang walang kikibo. Nico, Yana, tama na. Ayoko madamay kayo. Ako na ang bahala. Ako na ang kakausap. Pakiusap. Huwag na kayong sumali. Nay, paano kayong bahala? Kinukuha na nila yung apo nyo. Ayokong may mangyari sa inyo dahil sa amin. Nay, may mangyayari na sa inyo. Yun ang problema. Ang tapang mo pala talaga. Bagay ka dito. Tingnan natin kung hanggang kailan yung tapang mo kapag si Mayora na ang kaharap mo. Huwag mong idamay si Yana. Aba! Bodyguard? Magkano ba? Hindi ganon kasimple. Bakit hindi? May amount, di ba? May listahan ka? Hawak mo nga yung notebook. Ayoko ng paikot-ikot. Magkano pa ang kulang niya? Ano? Narinig mo? Magkano ang kulang ni Nay Gloria? Bakit? Babayaran mo? Sasagot ka ba o hindi? Kulang pa siya ng 15,000. Aba! Mabilis kong kinuha ang wallet ko sa bulsa saka kumuha ng pera. Inihagis ko iyon sa kanya. Tumama yon sa dibdib niya bago niya nasalo. May ilang perang muntik ng malaglag pero mabilis niyang pinulot. Ang yabang ah! Bilangin mo. Sakto! Kung sakto, bitiwan nyo na yung bata. Magbabayad din pala, ang dami pang drama. O siya, Nay Gloria, alis na kami. Pasalamat ka dito sa mga bisita mo. Ingat kayo ha. Tara na. Binitawan ni Kulas ang bata. Agad itong yumakap kay Nay Gloria. Halos itago ang mukha sa damit ng lola niya. Si Nay Gloria naman parang gumuho sa lupa sa sobrang iyak at pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit ang apo niya at paulit-ulit na hinahalikan ang ulo nito. Okay na po, Nay. Nandito na siya. Wala nang kukuha sa kanya ngayon. Ay, salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung nakuha nila siya. Salamat sa inyong dalawa. Alam ko palagi ko kayong pinipigilan na makialam. Pero nailigtas nyo ang apo ni Gloria. Kaya malaking pasasalamat pa rin. Naintindihan kita, Mang Emil. Pasensya na at hindi rin nakapagpigil si Yana. Pangako, mas magtitimpi na kami para hindi ka rin madamay sa gulo o mapahamak. Tama si Nico. Pasensya na, Mang Emil. Ayos lang. Salamat sa pang-unawa ninyong dalawa. Pinapasok kami ni Nay Gloria sa bahay niya kahit ilang beses kaming tumanggi. Sabi niya, wala siyang maibabayad sa amin, pero kahit kape at kamote man lang daw, ay hayaan naming maihain niya. Sa totoo lang, mas lalo akong humanga kay Nay Gloria dahil kahit halos wala na siyang maibigay, pinipilit pa rin niyang magpakita ng pasasalamat. Halata kong problemado pa rin si Mang Emil. Si Yana din hindi pa masyadong mapakali. Yung apo naman ni Nay Gloria, nakatulog na lang sa pagod kakaiyak. Nay Gloria, huwag na po kayong mag-abala. Kailangan nyo rin magpahinga. Grabe yung nangyari kanina. Hindi, Iha. Pakiusap. Hayaan niyo ako. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nakayakap ang apo ko ngayon.
Hayaan nyo, gagawa ako ng paraan para mabayaran kayo. Wala po kayong kailangan na bayaran sa amin, Nay. Hindi po yun utang. Diyos ko, ay maraming salamat. Hulog talaga kayo ng langit. May isang bagay lang sana akong hihilingin. Ano yun? Kahit ano. May mga itatanong ako tungkol sa baryo. Gusto ko sana maging totoo kayo sa isasagot nyo sa amin. Yana, ano ka ba? Wala tayong karapatan na manghimasok. Tumulong lang tayo. Hindi, ayos lang. Ano, Emil, ayos lang ba sa'yo? Wala na rin naman ako magagawa. Hindi naman magpapapigil yung mga yan. Nagkatinginan kami ni Yana saka siya ngumiti. Alam kong masaya siya dahil pagod na siyang makipagtalo kay Mang Emil. Pero kinakabahan lang din ako dahil ang katotohanan na malalaman namin, hindi ko pa alam kung kaya kong harapin. Huminga ng malalim si Nay Gloria bago kami nagsimula. Matagal na po bang ganito rito? Yung kapag hindi nakabayad ng utang, kinukuha yung bata? Matagal na ang utangan dito sa baryo. Hindi naman kami mayayaman. Kapag may nagkasakit, uutang. Kapag walang bigas, uutang. Kapag kailangan ng puhunan sa nyog, uutang. Kapag may namatay, uutang pa rin. Ganon kami nabubuhay. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil wala kaming ibang malapitan. Kay Mayora kayo umuutang? Sa tindahan niya, sa tauhan niya, sa pautangan niya. Minsan hindi nakapangalan sa kanya. Pero sa kanya rin ang bagsak. Kahit saan ka lumingon, may hawak siya. Uprahan, tindahan, sasakyan pababa ng bayan, gamot, bigas, pati ibang lupa rito. Sa kanya na rin napunta. So kahit kumita kayo, sa kanya rin babalik yung pera? Ganun na nga. Ikita ka sa kopra pero babayaran mo ang utang mo sa bigas. Kapag kulang, uutang ka ulit para may makain hanggang susunod na kita. Pagdating ng susunod na kita, may dagdag na patong. Hanggang sa hindi mo na alam kung ang binabayaran mo ba ay yung inutang mo o yung parusa dahil nanghiram ka. Grabe, ang hirap naman yan. Dati pa rin ba silang kumukuha ng bata bilang pambayad sa utang? Noong una, gamit ang kinukuha kapag hindi ka nakakabayad. Kaldero, alagang manok, baboy, nyog, kopra. Masakit na yon. Pero kahit papaano, gamit lang. Hayop lang, ani lang. Tapos, kailan nagsimula yung pagkuha sa mga bata? Noong mas lumakas ang loob nila. Noong napansin nilang mas natatakot ang tao kapag pamilya na ang kapalit. Kapag gamit ang kinuha, iiyak ka, pero makakahanap ka ulit ng paraan. Pero kapag anak o apo ang tinakot nilang kunin, kahit wala ka ng makain, hahanap ka ng pambayad. Para maintindihan ng tao yung bigat ng utang? Ganun ba sa kanila yon? Iyon ang lagi nilang sinasabi. Para raw matuto. Para hindi abusuhin ang kabutihan ni Mayora. Tumahimik si Yana. Pero kita ko sa mukha niya na lalong lumalim yung galit niya. Napansin ko yung kamay niyang nakapatong sa tuhod niya, nakakuyom at namumuti na ang mga daliri sa higpit. Ako naman, nakikinig lang. Pero habang mas tumatagal ang kwento ni Nay Gloria, mas nararamdaman kong hindi ito simpleng pang-aabuso lang. Oo, malinaw na korap ang sistema. Malinaw na ginagamit ni Mayora ang pera at posisyon niya para mahawakan sa leeg ang mga tao. Pero habang paulit-ulit na nababanggit ang mga batang kinukuha, may malamig na kutob sa dibdib ko na hindi ko maalis. Nay, saan po nila dinadala yung mga bata?
Hindi rin namin alam. Hindi po sinasabi kahit sa pamilya? Hindi. Sasabihin lang nila, dadalhin sa ligtas na lugar. May mag-aalaga. May magpapatrabaho. Kapag nabayaran daw ang utang, saka pag-uusapan kung paano makikita ulit. Pero may nakakabalik po ba? May naririnig kaming balita. May isa raw nasa bayan. May isa raw nasa Maynila. May isa raw naging katulong sa malayong kamag-anak ng tauhan ni Mayora. Pero puro raw. Puro sabi-sabi. Wala kaming malinaw na impormasyon talaga. Ay, kaya nga noong nakita kong hinihila nila ang apo ko, parang gumuho na ang dibdib ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Kasi siya na lang ang kasama ko. Siya na lang ang dahilan kung bakit bumabangon pa ako sa umaga. Kahit masakit na ang katawan ko. Mahal na mahal ko ang apo ko. Huwag po kayong mag-alala. Nandito na po ang apo niyo, Nay Gloria. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hahanap ako ng paraan. Hindi. Hindi pwede. Gloria, may aaminin ako sa'yo. Sa inyo ding dalawa. At sana ngayon, malalaman nyo na ang totoo. Mas piliin nyo ang ilayo ang sarili nyo sa kapamakan. Napahinto kami sa sinabi ni Mang Emil. Mukhang sasabihin na nga niya ang totoo. Tumingin siya na sa akin. Alam kong porsigido pa rin siyang tumulong kahit na ano pa yung malaman naming katotohanan. Pero ako, ramdam ko yung kabog sa dibdib dahil mukhang hindi simpleng bagay ang sasabihin sa amin ni Mang Emil. Ano? Anong totoo? Gloria, totoo ang naging usap-usapan noon. Matagal na panahon ko nang minaman-manan si Nakulas, pati si Mayora. Alam kong hindi nila inaalis sa baryo ang mga kabataang kinukuha nila. Hindi inaalis. Anong ibig mong sabihin? Andito pa rin sila? Wala na. Kung meron, baka mga abo na lang nila ang nasa koprahan. Dahil pagkatapos silang kainin ni Mayora, sinusunog ang mga natira sa labi nila doon mismo sa koprahan. Ano po? Kinakain? Hindi ko maintindihan, Mang Emil. Ibig sabihin ba? Kanibalismo? Kasi kumakain siya ng kapwa niya tao eh. Hindi siya tao. Diyos ko po, matagal na akong may kutumpero ni isa sa ating baryo. Walang lakas loob na magsalita. Tama ka. Pero nang si Tessie ang mangutang dahil nagkasakit ako, doon ko na sinimulang imbestigahan. Sa totoo niyan, kaya ako talaga sila pinagbakasyon sa malayong kamag-anak dahil alam ko ang totoo. Alam ko ng aswang si Mayora, pati si Kulas. Aswang? Yung nagbabagong anyo tas kumakain ng lamang loob ng tao? Oo, tama ka. Sa kaso naman ni Mayora, tingin ko kapag nakakain siya ng bata, napapabagal din yung pagtanda niya. Di ba, Gloria? Hindi ka ba nagtataka? Bata pa lang tayo, kilala natin yan. Kung susundan ang edad niya, kaedad na yan ng tatay ko. Pero mas mukha pang bata sa atin. Oo naman, syempre napansin ko. Pero syempre, inisip ko na baka nagparetoke lang o ano. Iba pa rin ang nagagawa ng pera. Teka, paano mo ba nalaman lahat ng yan? Oo nga. Sigurado po ba kayo sa nalaman niyo, ha, Mang Emil? Gaya ng sinabi ko sa inyo, ang simula ng pag-imbestiga ko nung nalaman ko na umutang pala si Tessie dahil nagkasakit ako. Doon ko sila sinimulan sundan. Naalala mo yung kinuha nilang pamangkin ni Cardo? Nakita kong kinaladkad nila sa koprahan. Tsaka nung kinain ni Mayora, wala akong nagawa noong pagkapanahon na yun. Gusto kong tulungan yung bata pero paano? Dalawa silang aswang. At hindi ko pa alam kung anong pwede nilang gawin sa akin o sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Grabe. Ibig sabihin, totoo pala mga aswang. At talagang Mayora pa. Napakahirap naman yata ng kalaban natin. Oo, tama ka. Kaya mabuting huwag na kayo makialam. Ako na bahala. May plano ako. Bukas tapusin nyo na agad lahat ng kailangan ninyo para makauwi na rin kayo kaagad.
Hindi po namin kayo pwedeng iwan basta Mang Emil. Gagawa po kami ng paraan. Hihingi kami ng tulong. Hindi pwede, Yana. Laban namin ito. Saka hindi pwedeng malaman ng iba ang tungkol kay Mayora na aswang siya. Dahil pag nagkataon, madali niyang maibabalik sa amin ang sisi. Tama si Gloria. Hindi naman din natin alam sino sa mga pulis ang kalaban niya. Hindi lang siya simpleng aswang. Makapangyarihan din siya rito sa amin. Grabe. Marami naman siyang pera. Bakit kailangan niya pang lahat gawin to? Wala na kaming pakialam sa dahilan niya. Pero kung anong plano mo, Emil, sasama ako. Dahil di magtatagal lalaki itong apo ko. At posible pa rin siyang maging biktima hanggat hindi natatapos siyang si Mayora. Ano po bang balak nyo? Tumayo si Mang Emil saka sumilip sa labas. Sumilit din siya sa bintana, saka ito sinara bago lumapit sa amin at bumulong. Ramdam ko yung kaba, pero mas nakikita kong porsigido si Mang Emil. Seryoso lang din kaming nakikinig sa kanya. Sila kay magiging alas natin. Pupuntahan ko siya at kakausapin. Nalaman ko na kung saan siya ngayon nakatira. Si Lakay? Di ba matagal na yung hindi nag-aalbularyo? Bata ka pa nung tumigil na yon. Naalala ko ang kwento dati. Namatay daw ang asawa niya habang wala siya kasi may ginagamot sa ibang bayan. Pakiramdam niya napabayaan niya ang pamilya niya dahil sa pag-aalbularyo. Alam ko yon. Iniwan pa nga siya ng anak niya. Pero nahanap ko ang anak niya. At pwede ko rin yun sabihin sa kanya. Kapalit ng pagtulong niya sa atin. Mang Emil, sasama kami. Hindi. Hindi na kayo pwede pang masangkot dito. Mang Emil, Hindi, Yana. Ako nang pupunta. Babalik ako kapag may sagot na siya. Nico, pakiusap. Huwag na kayong sumama. Sapat na yung nalaman ninyo. Sapat na yung ginawa ninyo para kay Gloria. Kapag mas lumalim pa kayo rito, baka hindi ko na kayo mailabas. Mang Emil, si Ate Tessie po ang halos nagpalaki sa akin nun. Nung bata ako, siya yung nag-aalaga sa akin kapag wala si Mama. Siya yung nagpapakain sa akin, nag-aatid sa school, nag-aalaga kapag may sakit ako. Hindi ko siya kadugo pero parte siya ng pamilya ko. Nakita kong nagbago ang mukha ni Mang Emil nang banggitin ko si Aling Tessie. Alam kong tinamaan siya. Siguro dahil alam niyang hindi ako basta nakikialam lang. May personal na dahilan din ako para hindi tumalikod. Kung nasa panganib siya, pati kayo, pati mga anak niyo, hindi ko kayang umuwi ng Maynila na parang wala akong nalaman. Hindi ako matutulog ng maayos habang iniisip kong pinabayaan ko lang yung lugar na halos pinagmulan din ng taong nagpalaki sa akin. oo nga naman po Mang Emil. Saka dahil sa ginawa namin ni Nico kanina, malamang pag-iinitan na kami ni Kulas. Hindi rin kami sigurado kung ligtas pa ba kami. Pero bata pa kayo. Baka mapahamak pa kayo. Cargo de konsensya din namin yun. Magtiwala ka sa amin, Mang Emil. Kaya namin ng sarili namin. Please, Mang Emil. Matagal kaming tinitigan ni Mang Emil. Halatang naglalaban ng takot at konsensya sa mukha niya. Gusto niya kaming protektahan pero alam din niyang hindi na sapat ang pananahimik. Hindi na sapat ang pag-iwas. Maya-maya napayuko siya. Matitigas talaga ang ulo niyo. You know, ibig sabihin ba niyan Mang Emil? Payag na kayo? Oo na. Hindi naman kayo makikinig sa akin eh. Buti alam mo Mang Emil. Biro lang. Bahagyang natawa si Mang Emil pero mabilis ding nawala. Tumayo siya at inayos ang bitbit niyang bayong. Tumayo na rin kami dahil akala namin aalis na kami para umuwi. Pero hindi pala dahil balak na ni Mang Emil na pumunta agad kay Lakay. Kung pupunta tayo kay Lakay, ngayon na.
Hindi tayo pwedeng abutin ng sobrang dilim sa daan. Hindi na rin pwedeng patagalin pa. Tama kayo. Pwede kayong pag-initan ni Kulas dahil sa nangyari kanina. Emil, mag-iingat kayo. Balitaan niyo ako bukas. Ikaw din, Gloria. Huwag ka munang lalabas. Kapag may nagtanong, sabihin mong umuwi na kami sa bahay. Oo, mag-iingat kayo. Lalo na kayo, mga anak. Opo, Nay. Babalik po kami bukas. Ingat po kayo. Mabilis kaming naglakad palabas ng mas mataong bahagi ng baryo. Hindi na kami dumaan sa tapahan. Iniiwasan ni Mang Emil ang mga daan kung saan madalas dumaan sina Kulas at Mang Dado. Sa halip, dinala niya kami sa likod ng mga bahay sa makipot na daang halos tinatakpan na ng talahib. Habang papalayo kami, unti-unting humihina ang ingay ng baryo. Yung kaluskos ng mga tao, yung tunog ng kahoy, yung paglagapak ng baon ng niyog, napalitan ng huni ng mga kuliglig at hagod ng hangin sa niyugan. Mang Emil, gaano kalayo yung bahay nila Kay? Kung mabilis tayo, mga 3 oras siguro. Pero paakyat ang daan eh. Kaya baka matagalan tayo. Mag-isa lang po ba siya doon? Oo, matagal na. Eh di mukhang wala siyang alam tungkol kay Mayora. Hindi ko alam. Pero siguro may alam siya. Hindi lang siya nakikialam. Bigla kaming napahinto. Mahina lang iyon. Halos natabunan ng hangin. Pero kilala namin ang tunog. Dahil yun din yung batang narinig namin kahapon. Miko, Narinig ko. Huwag niyong pansinin. Tuloy lang. Matagal na rin nagpaparamdam sa akin ng batang yan eh. Tingin ko, isa siya sa mga naging biktima ni Mayora. Kaya hanggang ngayon, hindi matahimik ang kaluluwa niya. naririnig niyo rin po pala. Nakakalungkot naman. Hayaan mo na yan. May paghiganti naman natin siya kapag mangyari yung mga pinaplano natin laban kay Mayora. Sa bagay. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa bawat hakbang, ramdam ko pa rin yung bata na nakasunod. Nakakakilabot kung iisipin na may hindi matahimik na kaluluwang nakasunod sa amin. Pero kailangan muna namin yun isantabi. Dahil ngayon, mas importante yung pupuntahan namin. At kung tama si Mang Emil, ang taong yun ang unang susi para maintindihan kung paano papatayin ang halimaw na matagal nang nagahari sa Sitio Dulo. Nakarating kami sa isang maliit na kubo sa mas mataas na bahagi ng bundok. Malayo ito sa baryo. Walang ibang bahay sa paligid. May mga halamang nakasabit sa bubong, mga tuyong dahon na nakatali sa poste, at ilang bote na may lamang hindi ko matukoy kung langis ba o pinagpakulo ang ugat. Sa harap ng kubo, may lumang bangko. Sa gilid, may nakasandal na tungkod. Mukhang matagal nang walang bumibisita roon, pero hindi marumi ang paligid. Tahimik lang, sobrang tahimik. Tao po? Lakay? Lakay, naandyan ka ba? Tao po! Tapo! Si Emil to, Lakay! Anak ni Dante! Hello po! May tao po ba dyan? Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki. Payat, mahaba ang buhok na halos puro puti na at matalimang tingin kahit halata ang pagod sa mukha. Emil, bakit dito ka? Saka sino yung dalawang kasama mo? Kailangan namin ng tulong mo. Wala akong maitutulong. Hindi niyo pa po alam kung ano. Alam ko, kung galing kayo sa baryo, isa lang ang dahilan kung bakit kayo dito ngayon. At pasensya na kung hindi ako makatulong. Alam kong mahirap pero pakinggan mo muna kami. Hindi mo alam. Walang nakakaalam. Dahil ako ang umuwi sa bahay na wala ng asawa.
Ako ang gumising araw-araw na hindi alam kung buhay pa ba ang anak ko o matagal na siyang naging abo. Hindi ko inaasahan ang bigat ng boses niya. Hindi siya sumigaw, pero ramdam ang galit. Hindi lang kay Mayora, hindi lang sa amin, pati sa sarili niya. Nakaramdam ako ng awa para sa matanda. Hindi nga dapat namin siya pipilitin kung ayaw niya, pero wala na rin kaming ibang pagpipilian. Lumapit si Yana sa kanya sa kabuong pusong nagpaliwanag. Lakay, may mga bata pa pong kinukuha. Alam ko, Kung alam niyo po bakit, dahil wala na akong lakas. Pero may alam kayo, kahit yun lang po. At ano naman ang silbi ng alam ko kung hindi ko kayang gamitin? Lakay, may impormasyon kami na baka makatulong tungkol sa kung nasaan ngayon ang anak mo. Doon siya natigilan. Sandali lang pero sapat para makita namin na buhay pa rin ang sugat. Kahit ilang taon na ang lumipas, pangalan pa lang ng anak niya, bumigay na agad ang pader na pilit niyang itinayo sa sarili niya. Anong impormasyon? Alam ko kung nasaan ang anak mo. Buhay siya at ligtas. Umuwi na kayo. Wala kayong makukuha sa akin. Wala ka na ba talagang pakialam sa anak mo? Hindi ko kayang hanapin ang anak ko. Napatigil kaming lahat. Bakas yung lungkot sa mukha niya. Alam kong nasasaktan siya dahil bakas sa mata niya yung sakit. Inalis niya yung kamay ni Mang Emil sa pagkakahawak sa kanya, saka niya kami tinignan isa-isa. Malamang kaya siya umalis dahil galit na galit siya sa akin. Sigurado akong ayaw niya akong makita. pero Kaya huwag niyo akong tanugin tungkol sa anak ko. Dahil kahit anong sagot niyan, duwag pa rin ako sa dulo. Ilang sandali kaming nanahimik sa labas ng kubo. Ramdam ko yung lamig ng hangin sa pawis ko. Ramdam ko rin yung bigat ng lahat ng sinabi ni Lakay. Hindi madali ang pinagdadaanan niya. At yun yung klase ng sugat na kahit ilang taon ang lumipas, sariwa pa rin. Pero hindi ako papayag na mauwi sa wala ang lahat. Kaya lumapit ulit ako sa pintuan, saka kumatok. Lakay, please, buksan niyo po ang pinto. Nico, tama na muna. Hindi po. Kailangan niya itong marinig. Nico, hindi kaya lalo lang siya mainis sa atin? Oo nga. Hindi rin natin alam ang takbo ng utak niya nila kay. Pero mahirap niyang kalabanin. Lakay, alam kong wala akong karapatan na magsalita tungkol sa sakit at pinagdaraanan niyo. Hindi ko naranasan ang nawala sa inyo. Hindi ko alam kung gaano kabigat gumising araw-araw. Dala yung nangyari sa pamilya niyo. Pero alam niyo ba, ilang bata ang maliligtas niyo kapag ginawa natin to? Hindi ko sinasabing kalimutan niyo yung nangyari. Hindi ko rin sinasabing madaling bumalik. Pero kung kayo lang may alam kung paano labanan sila, at kung mananahimik pa rin tayo, ilang pang batang kukunin nila? Ilang pang matatanda ang lulod sa lupa? Ilang pang magulang ang maghihintay sa anak na hindi na pala babalik? Tama po siya, Lakay. Hindi ba't kaya nga po kayo nag-albularyo para makatulong? Nakalimutan niyo na po ba yung dahilan kung bakit kayo nagsimula? Hahayahan niyo ba na mapunta sa wala ang pagkamatay ng asawa niyo? Ano sa tingin niyo ang gusto niyang gawin niyo kung nandito pa siya? Kung tingin niyo na gusto niya na hindi na kayo makialam, aalis na po kami. Hindi na po namin kayo guguluhin. Matagal pa rin walang sumagot. Akala ko hindi na siya lalabas. Akala ko baka lalo lang siyang nagalit sa sinabi ko. Pero maya-maya, narinig namin ang mabagal na yabag mula sa loob ng kubo. Bumukas ulit ang pinto. Nakatayo si Lakay sa harap namin. Hindi kasing talim ng kaninang tingin niya. Nangingilid ang luha sa mata niya pero pilit niyang pinipigilan. Nagsimula siyang magsalita
kaya hinayaan namin siyang magkwento. Ang asawa ko, siya ang mas matapang sa aming dalawa. Siya ang nagtulak sa akin para gamitin ang kalabang ko sa pag-aalbularyo. Ayaw ko sanang umalis doon dahil may sakit siya. Pero pinilit niya ako para tulungan yung bata sa kabilang baryo. Sa sobrang matulungin niya. Siya tuloy ang hindi ko natulungan. Siguro po, kung nandito siya ngayon, siya rin ang unang magsasabi sa inyo na tulungan yung mga tao sa baryo. Oo nga po. Yun din po yung tingin ko. Oo, sigurado ako doon. Pinunasan ni Lakay ang mukha niya gamit ang likod ng kamay. Pagkatapos tumingin siya sa amin isa-isa. Binukas na rin niya ang pintuan ng bahay niya sa kasumenyas na pumasok kami sa loob. Nagkatinginan kaming tatlo nila Mang Emil. Halata sa kanila na sobrang saya nila dahil mukhang napapayag na namin si Lakay. Tama kayo. Panahon na para itama ang mga mali ko. Kasalanan ko rin na marami nang nabiktima dahil hindi ako tumulong. Ibig bang sabihin yan? Tutulong ka na? Oo, pero hindi lang dahil matapang ako. Tutulong ako dahil pagod na akong maging duwag. Salamat po, Lakay. Huwag muna kayong magpasalamat. Pumasok na kayo sa loob para makapagplano na agad tayo. Dito muna kayo magpalipas ng gabi. Hindi ligtas bumalik sa baryo ngayon. Maliit lang ang loob ng kubo ni Lakay, pero bawat sulok may bakas ng dating buhay niya bilang albularyo. May mga tuyong dahon na nakasabit sa dingding, may mga lumang bote, may itak na nakabalot sa pulang tela, may mga rosaryo, asin, luya, bawang at mga bagay na hindi ko na matukoy kung ano ang gamit. May isang lumang kahon sa ilalim ng mesa. Nang buksan yun ni Lakay, bumungad ang mga gamit na halatang matagal nang hindi nagagalaw. Naku po, ang galikabok na. Ba't tagal ko na kasing hindi binubuksan ito? Ano po yan? Mga gamit na ipinangako kong hindi ko nahawakan ulit. Paano ba yan, Lakay? Mukhang mapapalabang ka na naman, Oo, Guy. Ang kulit kasi ng mga kasama mo, Emil. Saan mo ba nakuha yan? Mga ayaw magpapigil Alaga yan ni Tessie dati sa Maynila. Ngayon naman, gustong tumulong sa baryo. Abay, salamat naman sa inyo. Mas matapang pa pala kayo sa albularyo, ano? Hindi naman po. Mas pakialamera lang yung isa. Anong sabi mo? Grabe ka naman sa asawa mo, iyo. Ano po? Nako, hindi ko po yun asawa. Naku, Lakay. Hindi ako pumapatol sa maasim. Ay sus, magiging mag-asawa din kayo. Tingnan niyo. Nakakapanghula ka rin pala, Lakay? Hindi. Ang langkit ng kanilang tinginan sa isa't isa. Ganyan na ganyan kami dati ni Lloyd, Lakay naman Natawa na lang ako dahil sa wakas ay bumalik na rin yung mapagbirong Mang Emil. Mukhang gumaan na rin yung pakiramdam ni Lakay. Doon na kami kumain at nagpahinga. Hindi mo aakalaing palabiro pala ang matandang albularyo dahil sa sungit niya sa amin kanina. Masaya akong may pag-asa na kami. Pero hindi pa rin maiaalis ang kaba sa napapalapit naming laban. Kinabukasan maaga kaming nagising. Si Lakay ang unang kumilos. Inilabas niya mga gamit mula sa lumang kahon at isa-isa yung nilapag sa mesa. May kakaibang asin, may langis na may kakaibang amoy, may pulang tela, may piraso ng kahoy na may ukit at yung itak na gawa sa pilak. Makinig kayong mabuti. Hindi lahat ng aswang pare-pareho. May kumakain ng laman loob
May sumisipsip ng dugo. May nag-aanyong hayop. May naghahati ng katawan. Si Mayora, isa lang siyang ordinaryong aswang, pero malakas. Anong uri po siya? Matandang uri na siyang aswang. Magaling makihalubilo. Sa tansya ko matagal na yang namubuhay. Hindi na siya basta tatabla ng asin o bawang. Nagagawa rin niyang magmukhang bata ang itsura niya sa pamamagitan ng pagkain ng bata. Kaya pumukha pa rin siyang bata kahit matagal na siyang andyan? Oo, ang kinakain niya hindi lang laman. Kinukuha niya pati sigla ng katawan. Kaya bata ang pinipili niya. Mas sariwa ang buhay, mas matagal ang epekto. Diyos ko, bruha talaga. Kaya pala, ang tagal na niya rito. Tingin ko siya lang din yung nanay at lola niya. Kasi kamukhang kamukha niya. Oo, tama ka. Sa totoo lang iniimbestigahan ko na yan dati si Mayora. Naputo lang nang mawala ang asawa ko. Kung hindi siya mapipigilan, magpapatuloy lang siya. Magpapanggap lang ulit na may anak na papalit sa pwesto niya, pero siya lang din naman ulit. Paano siya mapapatay? Hindi sapat ang bala. Hindi rin sapat ang ordinaryong itak. Kailangan siyang mahuli sa oras na mahina siya. Kailan naman po yun? Pagkatapos kumain, malakas siya. Pero bago kumain, kapag gutom na siya, mas agresibo pero mas pabaya. Kapag napilitan siyang magpakita ng tunay na anyo, doon siya pwedeng tamaan. Tamaan ng ano? Nitong paborito kong itak. Gawa ito sa purong pilak at may agimat din ito. Pero mas magpapalakas ay ang orasyon at langis na ilalagay ko. Pero hindi nito siya agad mapapatay kung mababaw lang ang tama. Kailangan sa liig o sa dibdib. At kung may kasama siyang aswang gaya ni Kulas, kailangan may magpigil sa kanya. So hindi lang pala si Mayora ang kalaban. Nakalimutan kong aswang din pala si Judas. Kulas! Pero sige, mas bagay ang Judas. Oo, Judas talaga yan si Kulas. Mas bata, mas padalos-dalos pero malakas. Si Magdado naman, huwag nyo nang intindihin. Ako na bahala sa kanya. Bakit? Anong meron kay Dado? Basta, ako na bahala. Naganda na kami ng mga gamit. Binigyan din kami ng pangontra sa kalangis ni Mang Dado. Pero marami pa kaming kailangang gawing pangontra pati na panlaban sa aswang dahil balak naming bigyan ng mga taga-baryo. Nagmadali kami dahil kailangan naming makauwi agad dahil mukhang hahanapin kami ni Kulas at baka magtaka siya pag wala kami doon sa baryo. Aakto kaming nangangala pa rin ng mga impormasyon pero ang totoo ay kakausapin namin ang mga taga-baryo. Kailangan natin malaman kung kailan sila kikilos ulit. May kilala ba kayo na sunod sa listahan? Oo, Oo, silensyo. Kakusapin ko siya. Sasabihin kong pumayag siya. Nakuhaan din ang anak niya. At ipapangako kong maililigtas natin yung bata. tama. Pero hindi tayo kikilos ng tayo-tayo lang. Kung lalaban tayo, kailangan natin ng tao sa baryo. Pero Lakay, takot sila. Kaya hindi natin sila pipiliting sumugod. Kailangan lang natin silang maganda. Kapag nagsimula ng gulo, kailangan alam nila kung saan sila pupunta. Paano itatago ang mga bata at paano hindi haharang sa plano. May ilang tao akong mapagkakatiwalaan. Pwede rin nila tayong matulungan. Tandaan ninyo, aswang ang kalaban natin. Hindi natin sila pwedeng ipakulong o isuko sa kinauuhulan. Tayo ang tatapos sa kanila. Handa ba kayo doon? Opo, handa po kami. Napatingin ako kay Yana. Alam kong natatakot siya. Kita ko yun sa mata niya. Pero iba pa rin ang tapang ng taong nagpapatuloy kahit may takot. Buong buhay ko hindi ako nakapatay ng tao. Naging basagulero ako nung high school pero kinakabahan pa rin ako kapag naiisip kong
Kami ang tatapos sa aswang. Sana lang kayanin namin at hindi kami matuod sa takot kapag labanan na. Babalik tayo sa baryo bago magtanghali. Emil, ikaw ang kakausap sa mga pinagkakatiwalaan mo. Yan na, Nico. Kayo ang magmamasid. Huwag kayong kikilos ng hindi ko sinasabi. Opo. Opo. Paano ka? May kikitain lang ako. Tapos, hindi ako magpapahalata pero dediretso na lang ako sa bahay mo. Doon pa rin ba ang dating bahay ng tatay mo? Oo, doon pa rin po. Bumaba kami pabalik sa baryo bago pa tuluyang tumaas ang araw. Iba na ang pakiramdam namin kumpara noong paakyat kami. Noong una, dala namin ang takot at tanong. Ngayon, dala namin ang takot pa rin, pero may mga kasama na kami pagdating sa bahay ni Mang Emil. Agad naming inilabas sa mga gamit at hinanda. Wala kaming maraming oras. Ang sabi ni Mang Emil, bukas na yung due date ni Mang Densyo. Kaya kailangan ngayong araw maihanda na namin ang lahat. Hindi natin kailangan ng buong baryo. At kailangan natin sapat na tao para hindi magpanik ang lahat kapag nagsimula na at may makatulong tayo kung sakaling may iba pang aswang. Paano po kung may magsumbong? Kaya pipiliin natin ang siguradong may galit na rin kay Mayora. Yung mga nabiktima din ni Mayora sa pautang niya? Oo, yung mga nawala na. At yung mga alam kong hindi magdadalawang isip na lumabang kung kasama tayo. Kumilos na agad kami. Si Mang Emil ang unang lumapit sa ilang kakilala niya. Hindi niya sila tinawag ng sabay-sabay. Minsan, kunwari may pinapasa lang siyang gamit. Minsan, nakikisabay siya sa pagbubuhat ng baon ng niyog. Minsan, kakausapin niya sila sa gilid ng daan habang nakatalikod sa ibang tao. Hindi namin naririnig lahat ng sinasabi niya pero makikita namin ang reaksyon ng mga nakakausap niya. May biglang namumutla, may napapahawak sa dibdib, may tumitingin agad sa paligid kung may nakikinig. May tumatango ng mabagal, parang matagal na nilang hinihintay na may magsabi ng dapat gawin. Si Yana naman, ginamit ang research niya bilang palusot. Kumuha siya ng litrato ng daan, bahay, tapahan mula sa malayo at mga lugar na posibleng daanan palabas. Nandoon ang sketch ng baryo. Saan ang bahay ni Nay Gloria, saan madalas dumaan si Nakulas, saan ang tapahan at kung saan pwedeng magtago ang mga bata. Pwede na siguro yan. Yung mga panangga? Ayun o, pasimple ding pinamimigay ni Mang Emil sa mga nakakausap niya. Mukhang matagal na rin itong iniintay ng mga tao. Siguro hindi sila duwag. Kailangan lang nila nang maglilid sa kanila. Oo, siguro nga'y tama ka. Pero Yana, ipangako mo sa akin na mag-iingat ka ha. Hindi ko alam kung panaginip ba lahat ng to at biglang nasa baroy tayo na may aswang. Pero gusto ko maging ligtas ka kahit anong mangyari. Ano ka ba? Oo naman. Ikaw ang mag-ingat. Lampa ka pa naman minsan. Seryoso kasi Yana, ipangako mo. Oo na, sige na. Pangako mo rin ha. Oo, pangako. Pagkatapos ng lahat ng to, aayain ko talaga si Mang Emil kumain sa bayan. Miss ko na restaurant. Pagdating ng hapon, bumalik kami sa bahay ni Mang Emil para pagsamasamahin ang nalaman namin. Pagod na pagod kami, pero walang gustong magpahinga. Nag-usap-usap kami ng mga hakbang, saka kami binigyan ng kanya-kanya naming mga armas. Nagulat ako nang bigyan ako ng itak ni Lakay. Halos gaya nung sa kanya, pero mukhang bago. Hindi ito laruan. At kung dumating ang oras na kailangan itong gamitin, huwag kang magdadalawang isip. Bago yan. Galing sa kaibigan ko. Ako po ang hawak? Oo. Para maprotektahan mo ang sarili mo pati na si Yana. Hindi ko po alam kung kaya kong... Walang taong handang pumatay ng halimaw
Kahit albularyo, naalala ko nung unang beses ko. Kinabahan din ako. Ang malaga kapag nasa harap mo na siya, maaalala mo kung bakit mo kailangan lumaban. Ano? Kaya ba? Kakayanin po. Salamat po dito, Lakay. Sige, teka. Marunong ka ba yan? Marunong po yan. Magaling din yan mag-arnis. Yan naman pala eh. O sige, pagkatapos yung mag-ayos, maga kayo magpahinga. Bukas ng araw, palalayain natin ang bayan kay Mayora. Kinabukasan, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Maaga pa lang, kumikilos na kami. Habang kami ni Yana, tumulong kami sa paghahanda ng mga gamit na sinabi ni Lakay. Si Lakay naman, buong umagang tahimik na inorasyonan ang itak niyang gawa sa pilak. Si Mang Emil, binalikan si Densyo para kausapin ulit. Kapag nagsimula na, huwag kayong lalayo sa isa't isa. Si Kulas mabilis yan. Si Mayora naman, hindi nyo dapat hayaang makalapit ng sobra. Paano yung bata? Ikaw ang kukuha sa bata kapag nagsimula na ang gulo. Yan na. Ikaw ang magbubuhos ng asin sa dadaanan ni Mayora kapag lumapit siya. Si Emil na ang bahala kay Kulas. Sige po. Pero Lakay, tingin nyo magagawa natin to? Sobrang saglit lang ng preparation natin. Kailangan ay saka matagal lang hinog sa galit ang mga tao dito. Walang naglalakas loob, maunang gumalao. Buti ka mo na andyan si Emil. Buti rin po at nandito kayo. Kaya kayong dalawa, galingan nyo mamaya, ha? Makikikain pa ako sa kasal ninyo. Lokoy naman eh. Palubog na ang araw ng gumalaw sina Kulas at Mang Dado. Hindi kami lumapit, hindi kami nagpahalata. Pero mula sa malayo, nakita namin silang dumaan sa makitid na daan papunta sa bahay ni Densyo. Hindi na kami lumapit para marinig pa ang lahat. Sapat nang makita ang bata na pilit na inilalayo sa bahay. Para sa akin, ito ang pinakamahirap na parte ng plano namin. Kailangan naming hayaang madala muna ang bata. Kita din namin yung awa sa mukha ni Mang Densyo. Alam kong natatakot pa rin siya kahit na alam na niya ang plano namin. Nico, nakakaawa. Huwag ka mag-alala. Maililigtas naman natin siya mamaya. Huwag kayong gagalaw. Hintayin natin na dalhin kay Mayora. Ayan na, nakalayo na sila. Tara na, huwag kayong magpapalata. Magala ninyo ang kilos kapag nasa kuprahan na tayo. Sumunod kami sa dilim. Hindi malapit, hindi rin malayo. Sapat na para hindi kami mahalata. Pero sapat din para hindi mawala sa paningin sina Kulas at Mang Dado. Habang papalapit kami sa tapahan, mas kumakapal ang usok. Iba rin ang amoy. Hindi na lang basta sunog na niyog. May halong malansa, mapait, at mabigat sa sikmura. Yung init mula sa tapahan, ramdam din namin kahit ilang dipa pa ang layo. Nakatago kami sa gilid ng tapahan, sa likod ng nakatambak na bao ng niyog. Mula roon, kitang-kita namin ang loob. Nakita namin sila sa gitna habang nanginginig ang bata at nakatali. Nakatayo si Mayora na nakasuot pa ng mamahaling damit. Nagyoyosi naman si Kulas habang nakatayo lang si Mang Dado. Naku naman, Kulas, ang tagal nyo. Siguraduhin mong malinis ang pagkakadala mo, ha? Malinis, Mayora. Walang sumunod. Gusto niyo mag-ikot ako para sigurado. Sige, ako nang bahala dito sa hapunan ko. Sige, ako na lang may iwan dito. Napalunok ako. Sa liwanag ng apoy, mukhang tao pa rin si Mayora. Maayos ang damit, may alahas at nakangiti na parang nasa handaan lang. Pero habang lumalapit siya sa bata, nag-iiba ang itsura niya. Ang ngiti niya, unti-unting humahaba. Yung mga mata niya, parang nagiging pula.
Tumingin ako kay Mang Emil na umalis para mag-ikot, pero tinanguan lang ni Lakay. Huwag kang alalahanin yan si Dado. Maganda kayo. Simpo na tayo. Sige po. Yana, huwag kang lalayo sa akin. Oo, akong bahala. Bago pa tuluyang makalapit si Mayora Susan sa bata, kumilos na kami. Biglang ibinato ni Lakay ang isang maliit na bote sa gitna ng tapahan. Pagbasag nito, kumalat ang langis at asin sa lupa. Sumirit ang apoy na parang may humampas na hangin. Napaatras si Mayora habang si Kulas napalingon sa gulat. Tumakbo kami mula sa pinagtataguan namin. Si Mang Emil ang unang sumugod kay Kulas, dala ang kahoy na pinahira ng langis ni Lakay. Siya na naman, dumiretso sa gilid para ihagis ang asin sa daraanan ni Mayora. Hinawakan ko ng mahigpit ang itak, sabay tumakbo papunta sa bata. Ano yun? Ngayon na! Buisit! Sino kayo? Akala ko ba walang nakasunod? Mga epa lang yan. Akong bahala sa mga ipis na to. Bilisan mo! Iligpit mo na agad yan! Biglang bumili si Mayora. Tumakbo siya ng mabilis. Muntik na niyang maabutan si Yana pero naihagis ni Yana ang asin sa sahig. Napaatras si Mayora. Umusok ang ilalim ng paa niya nang matapakan ng asin. Doon ko unang nakita na hindi na tao ang kanyang anyo. Humahaba ang mga kuko niya. Nanlaki ang bibig at sa loob ng bibig niya, nakita ko ang dilang unti-unting humahaba, basa at nangingitim sa dulo. Nico, bilis! Eto na! Bruha kang matanda ka. Ako ang hanapin mo! Sinong tinawag mong matanda, ha? Nilapitan ko ang bata at mabilis na hiniwa ang tali. Nanginginig siya, pero hinawakan ko agad ang balikat niya para hindi siya matumba. Tinulak ko siya papunta sa likod ng tapahan kung saan may nakahandang daan palabas. Sa gilid, may mga aninong gumagalaw. Mga taga-baryong naghihintay. Hindi sila nagsalita, pero nakita kong mabilis nilang kinuha ang bata palayo. Takbo! Dun sa likod, may naghihintay sa'yo. Bilis! Sino pa bang matanda dito? Ikaw lang naman ah! Magda ka sa aking albularyo ka! Matagal na dapat kitang pinatumba! Akala ko nabaliw ka na! Ayos lang, kaysa naman sa sobrang tanda! Bago pa ako makalingon kay Lakay, nakita kong mabilis na sumugod si Kulas kay Mang Emil. Mabilis siya, mas mabilis kesa normal na tao. Tinamaan niya si Mang Emil sa balikat at halos tumilapon ito sa tambak ng bao. Pero hindi agad sumuko si Mang Emil. Tumayo siya agad kahit halata kong nasaktan siya. Mahina ka para sa aswang Judas. Talaga ng Emil, ha? Ititingnan natin! Huwag kang mag-alala! Iihiyan kita pag naging abo ka na! Alam mo ikaw, matagal na kitang gustong patayin, Emil. Tapos, akong bahala sa asawa mo. Hindi mahilig ang asawa ko sa aswang na pangit! Nagarap si Mang Emil at Kulas sa gilid ng apoy. Malakas na iwinasiwas ni Mang Emil ang hawak niyang buntot pagi habang pilit na umaatake si Kulas. Nakita ko namang nag-oorasyon si Lakay at nasa likod niya si Yana. Naghihintay ng hudyat ni Lakay bago niya ihagis yung langis. Tinanguan ni Lakay si Yana. Maya-maya, mabilis niyang inihagis ang bote sa nagbabagang apoy. Biglang lumakas ang apoy pero hindi kumalat. Umangat ang usok na kulay abo at pumalibot sa paligid. Napasigaw si Mayora nang tamaan siya ng usok. Sumugod si Mayora kay Lakay. Sa bilis niya, halos hindi ko siya nasundan ng tingin. Tinulak ko si Yana palayo bago tumama ang katawan ni Mayora sa kahoy na haligi malapit sa amin. Aray! Pucha! Ayos ka lang? Oo, ikaw! Oo, kaya pa. Tumayo ka na. Parang nilapit si Mayora. Sila kay napatumba niya. Lakay! Ayos ka lang ba? Mang Emil, si Lakay!
Nakita ko na lang na nakahandusay si Lakay at duguan. Mukhang naibalibag siya ni Mayora. Hindi rin basta makakilos si Mang Emil dahil susunod ang pag-amba ni Kula sa kanya. Lumapit sa amin si Mayora. Nakakapangilabot yung itsura niya sa malapitan, lalo na at tumutulo pa ang laway niya habang nakalaylay ang mahaba niyang dila. Hinigpitan ko ang hawak sa itak. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko, pero hindi ako umatras. Ayos, dagdag po na nito. Lumayo ka sa amin, halimaw! Sige, subukan mo. Ikaw ang sumubok! Lumapit ka para malaman mo ang lasa ng itak namin! O sige, tingnan natin. Sumugod siya. Inundayan ko siya ng itak, pero umiwas siya ng mabilis. Ramdam ko ang hangin ng pagdaan niya sa gilid ko. Bago ako makabawi, tumama na ang kamay niya sa dibdib ko. Tumilapon ako sa lupa. Nabitawan ko ang itak. Sumakit ang buong likod ko sa pagbagsak. Halos ilang segundo rin akong hindi makahinga. Dumapa ako, pilit kong inaabot ang itak. Pero bago ko mahawakan, tinapakan na ni Mayora ang kamay ko. Lumapit sa akin si Yana. Lumayo na kaunti si Mayora. Para bang tuwang-tuwa siya sa nakikita niya. Parang ayaw niya kaming tapusin agad dahil gusto niya muna kaming pahirapan. Nico! Hindi na dapat kasi kayo nakialam dito. Walang hiya ka! Nico, akin na yung itak. Ako nang tatapos sa halimaw na to. Bago pa ako makapagsalita, nahawakan na niya ang buhok ni Yana sa kanya malakas na hinila pa itaas. Nagpupumigla si Yana pero wala siyang magawa dahil sa lakas ng aswang na si Mayora. Pinilit kong tumayo pero nahawakan lang din agad niya ako sa leeg. Tinignan lang niya ako ng diretso sa mata, saka ngumiti ng malaki. Doon ako nakaramdam ng matinding takot dahil tingin ko katapusan ko na. Paano kaya kung bago kita patayin? Papanoorin muna kita habang kinakain ko yung babaeng kasama mo. Bintiwan mo ako! Nagbago ng isip ko. Ikaw na lang pala ang uunahin ko. Wag! Bintiwan mo siya pakiusap! Inangat ni Mayora ang kamay niya. Ramdam na ramdam ko ang mga kuko niya na bumaon sa leeg ko. Hindi rin ako makapagsalita. Nahihilo na ako sa tagal ng pagkakasakal niya sa akin. Ang tanging naririnig ko na lang ay boses ni Yana. Pero biglang natigilan si Mayora. Hindi ko agad naintindihan kung bakit. Naramdaman ko na lang na nawala ang bigat ng kamay niya sa leeg ko. Napatingin siya sa dibdib niya at doon ko nakita ang dulo ng isang talim na lumusot mula sa likod niya. At sa likuran niya nakatayo si Mang Dado. Hawak niya ang patalim na mukhang may pahidi ng langis ni Lakay. Napaatras si Mayora pero hindi bumitaw si Mang Dado. Lalo niyang ibinao ng patalim. Umusok ang sugat ni Mayora. Sumingaw ang amoy na parang bulok na karne at sinunog na buhok. Dado! Matagal na akong naghihintay ng pagkakataong ito. Taksil ka! Taksil! Ikaw ang unang nagtaksil sa amin! Inulungan ko ang anak mo! Hindi. Ginamit mo ang anak ko. Nung kinuha mo ang anak ko, sinabi mong buhay siya. Sinabi mong itinatago mo lang. Sinabi mong kung pagsisilbihan kita, kung gagawin ko ang lahat ng utos mo, makikita ko siya ulit. Kaya nagsilbi ako. Naglista ako ng utang. Naningil ako. Nanakot ako. Kahit pa nakapitan ako ng barang ito. At naniwala ka! Oo! Naniwala ako. Dahil ama ko. Kahit gaano kalit na pag-asa, kinapitan ko. Pero alam kong wala na ang anak ko. Hanggang ngayon, nagmumulto siya sa baryo. Hindi ba tahimik ang kaluluwa niya? Nanginginig ang boses ni Mang Dado pero hindi ang kamay niya. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa patalim. Pero ang ikinagulat ko, anak pala niya yung batang nagpaparamdam sa amin ni Yana. Kaya siguro kampante sila kay tungkol sa kanya. Lihim pala siyang kakampi dahil sa pinagdaanan niya rin kay Mayora. Dado! Huwag mong banggitin ang pangalan ko! Mang Dado, maingat ka! Si Mayora! Hindi pa ako tapos!
Biglang hinablot ni Mayora si Mang Dado at itinapon sa gilid. Bumagsak siya sa tambak ng kahoy, pero nagawa niyang hilahin ng patalim palabas. Dahil doon, mas lumakas ang sigaw ni Mayora. Umusok ang likod niya at sa unang pagkakataon, nakita kong nanghina siya. Kumilos agad ako sa kagumapang papunta sa itak. Ramdam ko pa rin yung sakit sa kamay ko, pero pinilit kong abutin. Pagkahawak ko, tumayo ako kahit halos manghina ang tuhod ko. Sinaksak ko agad siya sa leeg, saka ko idiniin at isinaksak ulit sa leeg. Nakita ko rin na nanghihina na si Kulas. Sinubukan pa niyang kagatin si Mang Emil, pero mabilis na naitulak ni Mang Emil ang supot ng bawang at asin sa bibig niya. Bago pa siya makagalaw, binuhusan na siya ng langis ni Yana. Mga hayop kayo! Para sa lahat ng batang kinuha nyo! Para sa anak ko! Kinuha ni Mang Emil ang kahoy na may pahid ng langis at buong lakas na ibinaon sa dibdib ni Kulas. Umuusok ang katawan niya. Tinapos na rin ni Mang Dado si Mayora nang makatayo siya. Nanliit ang katawan ni Mayora pagkatapos biglang nangulubot. Parang sa ilang segundo, hinabol siya ng lahat ng edad na ninakaw niya. Tumanda siya ng sobra, saka naging abo. Naging abo din si Kulas at doon ko lang naramdaman na sa wakas, tapos na ang lahat. Natapos ang lahat sa loob ng ilang minuto. Pero para sa amin, parang buong gabi ang lumipas. Si Mang Emil, duguan ang braso pero buhay. Si Lakay, may sugat sa tagiliran pero nakatayo na habang hawak ang gilid ng katawan niya. Si Yana, nanginginig habang nakatingin sa abo ni Mayora. Ako, nakaluhod sa lupa at hawak pa rin ang itak. Si Mang Dado naman, nakatitig lang sa abo. Lahat kami sugatan at pagod. Pero alam naming walang-wala lahat ng iyon dahil nagtagumpay kami. Diyos ko, tapos na. Salamat po sa inyo. Lakay, ayos lang ho ba kayo? Oo. Ayos lang ako. Ang galing ninyo. Ako yung albularyo. Ako pa yung unang natumba. Ganun talaga pag tumatanda. Kinabukasan, ibang baryo ang nadatnan namin. Hindi naman biglang naging mayaman ang Sitio Dulo. Hindi biglang nawala ang hirap. Hindi biglang gumanda ang mga bahay o luminaw ang daan. Pero nagbago na yung mga tao. Kita kong masaya na silang lumalabas, pati mga bata. Nagkukwentuhan lahat at bakas yung sobra nilang tuwa. Dahil naging abo na rin sina Kulas at Mayora, wala nang katawang mahahanap. Kahit pa may otoridad na magtanong kung nasaan sila, walang maipapakita ang baryo. At kahit may makaalam na nawala sila, walang makakapagpatunay kung papaano. Dahil ang nangyari sa tapahan, mananatiling sikreto ng Sitio Dulo. Bago kami umalis, naganda ang mga taga-baryo ng simpleng salo-salo. Hindi malaking handaan, walang mamahaling pagkain, pero para sa amin, mas mahalaga yon kesa kahit anong pista. Masakit pa rin ang mga katawan namin pero talagang nakalimutan namin ang lahat dahil sa sarap ng pagkain, kwentuhan, pati na kantahan sa baryo. Nakapag-arkila kasi sila sa bayan ng karaoke kaya nagkakantahan ang lahat. Salamat sa inyo ha. Kayo ang nagdala ng lakas ng loob dito. Nako, hindi po. Di ba nga, may lihim na balak na tong si Mang Emil? Oo, pero hindi ko naman siyempre yun magagawa kung wala kayo. Tingin ko, dati nang may pag-asa dito sa baryo. Talaga lang na nakatago lang siguro. Grabe ang lalim na niya. Excuse me? Lagi akong malalim. Oo, malalim ang tulog.
Yan ang mga na-miss ko sa inyo. Buti naman at tapos na akong sawayin kayo. Kaya manunood na lang ako ng asaran ninyo. Ilang araw pa kami nagtagal sa baryo bago kami nagdesisyong umuwi na. Hindi na namin maaabutan sila Ate Tessie kasi sa katapusan pa daw ang balik nila. Hindi sumama nung salo-salo si Mang Dado pero bago kami makaalis, dumaan siya sa bahay para kami ngitian saka siya umalis. Hindi man siya nakipag-usap, ramdam ko namang nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Si Lakay naman nagpaiwan muna sa baryo. Sabi niya may kailangan pa siyang ayusin. Matagal na rin kasing kailangan ng albularyo sa baryo kaya mukhang marami siyang hahabulin na serbisyo. Ay, Nico, iyo. Halika. May ibibigay ako sa iyo. Po, ano po yun? Itago mo muna itong itak. Ikaw na muna ang mag-alaga nitong isa. Ako po? Oo, ikaw. Bakit ayaw mo ba? Akala mo ba? Walang aswang sa syudad. Ako hindi po. Ayos lang po. Ayos na ayos. Maraming salamat po Lakay ha. Iingatan ko po ito. Baunin mo yan. Tanda yan ang kakaibang kwentong napagdaanan mo dito sa baryo. Baunin mo rin lahat ng aral. Tumangulang ako kay Lakay sa ngumiti ng malaki. Totoo namang hindi ko talaga makakalimutan ang kakaiba naming experience sa baryo. Pero yung tungkol sa korupsyon at pananamantala ng kapangyarihan, yun ang hindi na bago. At ang aral na yun, madadala namin yun kahit saan. Nakita kong naiiyak si Yana. Siguro hindi pa siya handang umalis dahil napamahal na siya sa mga tao. Pero ganun talaga. Tapos na ang papel namin sa baryo. Ligtas na sila, di ba? Oo, ligtas na sila. Salamat naman. Huwag kang mag-alala. Bibisita tayo kapag may pamilya na tayo. Ano? Anong sinasabi mo? Magkakapamilya tayo? Tayong dalawa? Oo, balang araw naman talaga di ba? At teka, huwag mo sabing iniisip mo na pamilya natin as in tayo. Ikaw umamin ka na lang kasi kung nahulog ka na sa akin. Wisit, may nahimik ka na nga. Sumandal siya sa akin at huminga ng malalim. Ako naman, hinigpitan ng hawak sa bag kung saan nakabalot ang itak ni Lakay. Hindi ko alam kung saan ulit kami dadali ng buhay pagkatapos noon. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na kami ang parehong Nico at Yana na umakyat sa bundok para lang sa research. Dahil sa sitio dulo, nakita namin kung paano ginagawang halimaw ang kapangyarihan at kung paano rin ito kayang tapusin kapag pinili ng mga tao na lumaban. Natapos ni Yana ang research niya. Hindi niya sinabi ang tungkol sa aswang pero andon ang tungkol sa pananamantala, mababang sweldo at hindi patas na tubo sa utang. At kung titignan, talagang halimaw ang Mayora kahit hindi pa siya aswang. Nagkatuluyan kami at nagkaroon ng masayang pamilya. May rest house na kami ngayon sa sitio dulo at minsan doon kami nagbabakasyon. Masaya na kami ngayon at doon na po nagtatapos ang kwento namin sa sitio dulo. At yun po ang kwento ni Nico at Yana sa liblib na baryo ng Mayorang Aswang. Nakakatakot isipin na minsan ang totoong halimaw hindi lang nasa dilim o sa gubat. Minsan nasa sistema, nasa kapangyarihan, nasa taong ginagamit ang takot para yumaman at manatiling mataas. Kaya kung may aral man tayong mapupulot sa kwentong ito, yun ay ang huwag hayaang lamunin tayo ng takot kapag may inaapi sa ating harapan. Dahil minsan, ang unang hakbang sa paglaban ay ang simpleng hindi pagtalikod. Kayo ba? Kapag nalaman ninyong aswang ang isang bigating taong kakilala ninyo, mangingialam ba kayo at lalaban? O tatahimik na lang? Muli ako po si Sir Jag na nagsasabi sa inyo, hanggang sa muli mga kwentong takip silim.